Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to i-review natin finally ang isang napakalupit na budget smartphone na lumabas ng 2023, ang Tecno Spark 20. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, pagpasensya nyo na po, ngayon ko lang po marirelease yung ating review dito sa Tecno Spark 20. Pero na-purchase ko po ito nung late 2023 nung December. So na-release nga to nung late 2023 at doon nung nag-sale sa Shopee, naalala ko binili ko to ng 12.12. Napakamura na lang ng Tecno Spark 20 that time. Nasa ano ata 4 plus ata yung pagkabili ko ng Tecno Spark 20. So very affordable lang siya nung launch date. Pero ngayon, back to normal na yung presyo niya. Na SRP, syempre, pag bibili kayo sa mall. Pero sa official store ni Shopee, mga ka-J-Vlog, is below SRP siya. Bago tayo mag-start, doon nga, first, start muna natin yung suggested retail price ng Tecno Spark 20. So, si Tecno Spark 20 ay merong presyo na 6,999 pesos or almost 7,000 pesos. So, ito medyo magulo talaga ang pricing ni Tecno and Infinix ngayon. Kasi mura sila sa Shopee, pero minsan iba yung price sila ito nakita ko to, ito yung suggested retail price niya, almost 7,000 pesos. So meaning pag SRP, possible yan po yung presyo nila sa mall. Pero sa official store ni Tecno sa Shopee or sa Lazada, mas mura po nyo sila mapurchase. So yun, tinignan ko to sa Shopee ngayon ng Tecno Spark 20. Ito, pakita ko sa inyo. Tecno Spark 20. Ang presyo niya na lang sa mismong Tecno Store is 5,700. So almost 5,700 pesos. Pero ayan nga rin, kahit naman sa Tecno Store is 6,999 pesos. So yun yung SRP ng Tecno Spark 20 with the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. So dyan sa Shopee, syempre mas mura sila. Pero pag bibili kayo sa mall, expect nyo na possible yung presyo niya is almost 7,000 yung SRP. Ayun. So dito sa ating review tatalakayin natin yung performance ni Tecno Spark 20 and of course yung mga specifications niya, kung sulit nga ba itong smartphone na to. At kung interesado kayo mag-purchase ng Tecno Spark 20, huwag kayo mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niya sa description box. So yun, dito tayo sa advantages and disadvantages ng Tecno Spark 20. At first, dito naman tayo sa disadvantage. Isa lang naman po napansin ko so far while using the Tecno Spark 20 ng ilang linggo, at yan po ang kanyang brightness talaga. Napansin ko na yan kahit sa Infinix or sa mga Transsion company, kahit before, na pag sa budget nila hindi ganun kataas talaga ang brightness. So apply nyo yan dito sa Tecno Spark 20. Hindi ganun kataas yung brightness niya compare sa mga ibang competitors niya like Oppo and Vivo na yung ganitong level din. Yung Vivo Y17s, napakalupit ang taas ng brightness nun kasi yun yung main feature ng smartphone na yun. And the Oppo A18, ang taas din ng brightness nun, chinek ko. Hindi naman yung sobrang dilim pag ginamit nyo sa outdoor, doon yung mapapansin talaga na kulang sa brightness itong Tecno Spark 20. Yun lang naman ang disadvantage niya for me, the brightness. Pero next, dito tayo sa mga advantages na napakadami pong advantages ng Tecno Spark 20. Number 1, dyan sa screen. Yung kanyang display ay okay sa isang budget smartphone. Malaki, 6.6 inches, kaya pag maglalaro kayo, hindi kayo mahihirapan. More space for gaming. Yung resolution, very understandable naman na HD plus 720p sa ganitong presyo na mas mura pa nga, below 6K siya ngayon. Okay siya na ganun yung kanyang resolution. And nababasa ko sa comment section, marami pa rin prefer ang HD plus 720p na resolution kasi mas matipid nga doon sa battery. Kailangan natin mag-innovate. Mas maganda naman talaga real talk ang HD plus, ang Full HD plus 1080p na resolution. Hindi naman mag-stick tayo sa ganyang resolution kasi matipid sa battery. Syempre mag-adjust yung specs ng phone. So mas mataas ang resolution, meaning mas malaking battery capacity na ma-offer,
or mas power efficient yung chipset na ilalagay. Ganun lang naman yan. Bawi-bawi lang sa specs kung mataas yung resolution. Alam na mas malaki kumonsume ng battery. Merong mga ibang way para makatipid naman ng battery. So, ganun lang yan. Number 2 sa kanyang chipset. So, sa chipset, ito na yung very common na nakikita natin sa entry level or budget segment na MediaTek Helio G85. Kung ako tatanungin ngayon 2024, still relevant pa yung chipset na yan, lalo na sa ganitong presyo ngayon sa budget segment. MediaTek Helio G85 ay still a powerful chipset pa yan sa budget smartphone ngayon. So share ko lang na before yung G85 ay of course mid-range chipset yan. Ngayon nasa budget na siya, kaya ganun, kaya mapapansin nyo na still powerful pa rin yung chipset na yan mga J-Vlog. Okay na yung ganyan na MediaTek Helio G85 kaysa naman sa ino-offer nila before na MediaTek Helio P35 na mababang Qualcomm Snapdragon 400 series, Unisoc na mababa, minsan A series pa. So let's appreciate na yung G85 ay nasa murang segment na ngayon na pwede pa po yan gamitin for gaming. Number 3 sa kanyang presyo. Alam niyo naman na kilala si Tecno, Infinix, and Itel pagdating sa affordable side talaga ng mga smartphones. So yon, ang Tecno Spark 20, yes, meron siyang SRP na 7,000 pesos. Pero yun nga, pag nakuha nyo siya sa Shopee, napakamura, 5,500. I-apply nyo pa yung napakalupit na voucher ni Shopee na 1-2 discount. Makukuha nyo na lang ng 4 plus ang Tecno Spark 20 na meron pang 256 GB na internal storage. So grabe, very affordable, ganyan ang RAM at ROM. Sino pa ba ang hindi matutuwa dyan? Napag-usapan na natin ng RAM at ROM, yun po ang ating number 4. So, napakalupit na sa ganitong presyo na entry-level smartphone, nakapag-offer na ng 8GB, 256GB na variant. Usually, nakikita natin sa ganito, yung mga ibang brands, hindi yung Transsion na 6GB 128, 8GB 128, minsan 4GB 128 pa. Iilan pa lang sa mga ibang brands ang nag-o-offer ng 256GB sa 7,000 pesos na price segment na ginagawa na po ng mga Transsion company. So, pagdating talaga kay Tecno, Infinix, and Itel, hindi po sila madamot magbigay ng malaking storage at malaking RAM. Na alam naman natin na sobrang kailangan natin ngayong 2024 onwards ang merong malaking RAM at ROM. 4GB na nga ang pinaka-minimum sa budget segment, pero sa ganitong price category na 7,000 pesos, ang pinaka-minimum na talaga na RAM is 6GB at ang storage is 128GB na nahigitan pa ng Tecno Spark 20 na merong 8GB, 256GB na in-offer. Number 5 sa camera. Maganda rin ang camera ng Tecno Spark 20. Kahit na dual camera siya na real talk, nonsense or real talk na useless yung secondary camera nito. I think AI lens lang yung secondary camera ng Tecno Spark 20. Focus tayo sa main camera niya. Yun nga, isa lang gumaganang camera dito sa dual camera niya, which is the main camera na 50 megapixel. Pero yung 50 megapixel na camera ng Tecno Spark 20, makakapagbigay po yan ng outstanding photo quality. Napakalinaw based naman sa mga camera samples natin. At mamaya magpapakita po ako ng mga photo samples ng Tecno Spark 20 na for sure kayo din ay ma-appreciate nyo. Number 6 sa speakers. So ito pang nakaka-excite sa Tecno Spark 20. Dual stereo speakers na ang i-offer niya. So napakalakas ng speakers na ito, hindi lang malakas, maganda rin ang bass quality para pag manonood kayo or maglalaro ng games, paniguradong mas may enjoy nyo pa po. At ang pinaka-last sa design. So ito napansin ko sa design ng Tecno, Infinix, Itel, even sa mga ibang brands din, Realme, Xiaomi, yung ganitong setup na triple camera na mukhang iPhone. Ganito na yung nagte-trend ngayon na camera setup sa mga brands. Pero medyo nagfo-focus talaga si Transsion Namukha talaga ang iPhone yung camera setup nila. Maganda yung design niya, real talk. Panigurado pag gagamitin niya to pag malayo, akalain ng user is iPhone yung gamit nyo. Pero so pagdating sa design and aesthetics, 100% maganda po ang Tecno Spark 20. Lalo na yung mga ibang color na ma-offer nitong smartphone na to ay sobrang outstanding po mga J-Vlog. Then mga J-Vlog, yung ating advantages and disadvantage na itong Tecno Spark 20. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili na itong napakalupit na entry-level smartphone ngayon ni Tecno. So yan, tingnan natin ng malapitan yung build quality and yung design ng Tecno Spark 20.
So makikita nyo naman parang meron siyang brush design. Ayan, ang ganda ng pagka-design, no? Diba? So matte finish siya mga ka-J-Vlog. Biruin nyo sa ganitong presyo ng smartphone. Napaka-solid ng design na mabibigay. To be honest, lahat nga ng mga smartphones ngayon ay sobrang gaganda ng mga design. So sama nyo na itong Tecno Spark 20. Tingnan nyo naman yung camera module niya. Meron siyang dual camera ha. So, flash lang to, wag kayo malinlang dyan. Pero yung setup ng camera niya, parang iPhone na, diba? So, parang iPhone 14 Pro Max, so, diba? So, box type siya. Matte finish din yung frame, all goods yan. So, sa right side, is nandito yung ating power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. So, ito yung kanyang camera module. 50 megapixel camera. Sa taas naman is yung kanyang secondary speaker grills. Sa left side is yung SIM card tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Tapos, sa bibili rin neto, meron na siyang pre-install na screen protector out of the box. Ang maganda sa Tecno Spark 20 mga ka-J-Vlog, punch hole display na siya na support ang 90Hz screen refresh rate, and of course malaki rin yung display neto dahil 6.6 inches na siya. Si Tecno Spark 20 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is meron 50 megapixels, f1.6 aperture, at yung front camera niya is meron 32 megapixels, f2.2 aperture. Both rear at front ay support naman ng Full HD 1080p video recording. So video sample rear camera of the Tecno Spark 20. So ang pinakamax sa resolution niya is 2K resolution. Pero ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 30 frames per second. So wala siyang support sa 60 frames per second kahit nasa Full HD. Ayan. So hanggang 30 FPS lang siya. So video sample front facing camera of the Tecno Spark 20. So ang pinakamax sa resolution niya is 2K resolution, then same sa rear or sa front. Wala naman silang support sa 60 FPS rear or front. So hanggang 30 FPS lang to. Ang gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 30 frames per second po. Ayan. Sa screen naman, si Tecno Spark 20 ay merong 6.6 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na meron 267 pixels per inch. Support niyang 9Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So as naman out of the box, na Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU naka-Mali G52 MC2 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Meron siyang dual stereo speakers for immersive sound. Dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Pagdating naman po sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 18W fast charging. So next on mga J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance ng Tecno Spark 20. So itong smartphone na to, pwede po kayo maglaro dito dahil nag-game test ko na tong smartphone na to at lahat po ng games na tinest ko dito ay playable sa smartphone na to. Salamat yan of course sa kanya ring snappy chipset, the MediaTek Helio G85 na meron GPU na Mali G52. So yung ganyan specs ngayon sa entry-level segment, definitely makakalaro kayo dyan ng mga modern games today tulad na lang ng ML, COD, and Genshin Impact. So sa ML, ang maganda dito, support niya ng mga high settings. Makakalaro kayo dito ng smooth pagdating sa Mobile Legends. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na sobrang smooth when it comes sa ML, magandang i-recommend din ang Tecno Spark 20. Doon naman tayo sa ibang side ng specs si Tecno Spark 20 na perfect fit for gaming, tulad na lang ng RAM at ROM.
8GB of RAM, and 256GB of internal storage. So sa storage yung Tecno Spark 20, napakadami nyo na po malalagay ng mga games dito sa smartphone na to. Even the battery capacity, malaki naman, 5,000 mAh. Good thing na tinernoan nila to ng fast charging rate na 18 watts. So yung iba naman is 33 watts, yes, acceptable na yon. Yes, advantage yun. Pero maganda na hindi 10 watt ang tinernoan nila dito. 18 watt is the minimum fast charging rate na pwedeng ma-offer talaga sa ganitong segment ngayon. Yung iba nga nagle-level up na 33 watts, pero appreciate ko pa rin yan, 18 watts still mabilis pa rin yan mag-charge dito sa 5,000 mAh na battery capacity ng Tecno Spark 20. Next naman, explore natin yung camera app ni Tecno Spark 20. So nandito ngayon tayo sa camera mode niya. Ayan, so AI cam, sa taas meron tayong mga settings. Ayan yung settings, ito natin ma-activate yung watermark, yung merong phone model sa baba natin, mga photos, meron tayong flash, meron tayong 50 megapixel mode, and meron tayong mga filters dyan. Tapos meron siyang zoom, 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo dito. Sa video naman, ang pinakamax na resolution niya is 2K resolution up to 30 frames per second. So hindi niya support ang 60 FPS kahit nasa Full HD 1080p. Meron tayong AI camera, ayan. Portrait mode for background blur, super night. Ayan. Ito, maganda to for low light shot of course. And meron siyang pro mode. Tapos sa gilid dito is nandito yung Google Lens niya. Tapos sa front camera, ayan, hello. Ito magulubok natin. Sa front camera meron tayong mga icons tulad na lang ng settings, flash, aspect ratio, and of course filters. Sa video naman, ang pinakamax na resolution niya, good news is 2K resolution, then walang 60 FPS na support. Sa front cam, ayan, meron tayong AI portrait, so background blur din. Meron tayong super night for low light shot sa front camera, magandang balita rin yan. And meron tayong AR shot, so sa AR shot, ayan, no, magiging parang animation kayo, babae yan, mali. Babae yung binibigay. Ayan, so pwede nyo i-blink yung mata nyo, nade-detect yan. Wow, diba? Solid. So maganda tong AR mode ng Tecno Spark 20. Mga ka-J-Vlog yung camera app ng Tecno Spark 20. So next one mga ka-J-Vlog, speaker test tayo. Ayan. So dual stereo speakers to What's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, nandito na naman tayo. Ito yung na-measure ng ating sound level meter, 98.6 decibels. Pagdating sa speaker na ito, napaka-solid mga ka-J-Vlog. Dual stereo speaker sa ganitong presyo. Iilan pa lang ang naglalagay ng ganyan. So maganda ang overall speakers na itong Tecno Spark 20. Kaya ko i-rate ko speaker na ito 1 lowest, and ang highest ang score ko dito nasa perfect 10. So next naman, biometrics test tayo dito sa Tecno Spark 20. First na natin is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din siya, and maganda yung animation niya, nagiging infinity display siya, or ano, nagiging ano siya, ano ba yung tawag doon? Dynamic island pala. Ang galing. And pati sa pag-charge mga ka-J-Vlog, yung feature na yan ay applicable din, yung nagiging ano siya, dynamic island. Ayan, oh. So try natin unlock natin, tapos pag chinarge nyo, ayan, nagiging dynamic island siya, di ba? Solid. Ganda. Parang ano lang, cute lang na feature or animation. So battery test tayo dito sa Tecno Spark 20. Maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent na mabawas. So first na lalaruin natin is ML at ito ang ating settings.
HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na rin ang resources dito. Start tayo sa battery test at start tayo sa battery percent na 98%, 30 minutes. Nice. Someone as weak as you. Yung mga J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 88% sa 30 minutes ng paglalaro dito sa Tecno Spark 20. So okay rin naman yung kanyang battery. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating full review sa Tecno Spark 20. Kung ako tatanungin, definitely napaganda pong i-offer or i-recommend ng Tecno Spark 20 sa mga consumers out there dyan na naghahanap ng very affordable smartphone na merong malaking RAM at ROM na ma-offer. Dual steer speakers pa, snappy naman din ng chipset, and of course, pwede pang gaming. So yun, kung interesado kayo sa Tecno Spark 20, huwag na kayong magdalawang isip, napakamura niya na lang sa Shopee ngayon. Tapos swerte kayo pag meron pa kayong mega voucher ni Shopee na 1,200 pesos, makukuha nyo na lang po ng very affordable ang Tecno Spark 20 na ilalagay ko po yung link niya sa description box.